Praise Church! Hallelujah! Sige po tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah! Thank you, Lord. So dahil December 1 na po ngayon, pwede bang pakibati po yung inyong mga katabi? Sabihin po natin, Merry Christmas! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Thank you, Jesus, oh God. Sige po tayo po muna manalangin sa Panginoon. Lord, maraming salamat, God, sa kalakasang pinagkaloob mo sa amin sa panibagong araw na ito, Panginoon. Tunay nga, Lord, kami magpupuri sa iyo, kami aawit sa iyo, O God, dahil ikaw ay mabuti at tapat na Diyos. Kaya Lord, be with us, O Lord, this morning, in Jesus' name. Amen at amen. Isa po malakas sa palakpak sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Sige pa tayo pong lahat ay umawit. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, Lord, panalo ang Pasko dahil sa iyo, O God. You are the reason, Lord, for this season, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Church. Gusto sa piling mo'y panalong panalo. Ang kaligayahan ay ganap dahil sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang regalo, Jesus. Panalo ang Pasko. Gusto sa piling mo'y panalong panalo. Ang kaligayahan ay ganap dahil sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang regalo, Jesus. Panalo ang Pasko dahil sa'yo. Amen, Lord. Hallelujah. Sa pagbibilis ng panahon, tila bagong taon lang kahapon. Nararamdaman ko na naman ang simoy ng Kapaskuhan. Ngunit ano ba ang sukatan upang maging masaya ang pagdiriwang higit pa sa pagpapag? Lord, ikaw ang dahilan, O God. Hallelujah. Pasko sa piling mo'y panalo-panalo. Ang kaligayahan ilap dahil sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang regalo, Jesus. Panalo ang Pasko. Pasko sa piling mo'y panalo-panalo. Ang kaligayahan ilap dahil sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang regalo, Jesus. Panalo ang Pasko dahil sa'yo. Amen, Lord. Hallelujah. San pa, Lord? Sa pagbibilis ng panahon, tila bagong taon lang kahapon. Nararamdaman ko na naman ang simoy ng Kapaskuhan. Ngunit ano ba ang sukatan upang maging masaya ang pagdiriwang higit pa sa pagpapag? Lord, ikaw ang dahilan, O God. Ikaw ang siyang dahilan. Pasko sa piling mo'y panalo-panalo. Ang kaligayahan ganap dahil sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang regalo, Jesus. Panalo ang Pasko. Pasko sa piling mo'y panalo. Amen, O God. Hallelujah. Ganap dahil sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang regalo, Jesus. Panalo ang Pasko dahil sa'yo.
Pasko dahil pinili mo ipadama ang pag-ibig mo. Kaya may Pasko dahil inalay mo ang buhay mo, Jesus. Pasko sa piling mo'y panalong panalo. Ang kaligayahay ganap dahil sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang regalo, Jesus. Panalo ang Pasko, Pasko sa piling mo'y panalong pag-ibig. Oh God, hallelujah. Ganap dahil sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang regalo, Jesus. Panalo ang Pasko dahil sa'yo. Hallelujah, Lord. Panalo ang Pasko dahil sa'yo. Panalo ang Pasko dahil sa'yo. Amen, Lord. Thank you, Jesus, oh God. Hallelujah, Lord. Sige po tayo pong lahat ay patuloy na umawit sa ating Diyos. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang tunay na Diyos, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, church. Let's put our hands together. Amen, Lord. Awit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lord, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, amen, Lord. Sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Church, no tunay, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen, Lord. Thank you, Jesus, God. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa anong oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on, church, hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Church, hallelujah. Lord, we will declare, oh God, hallelujah. Pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Amen, Lord. Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Amen, Lord. Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Church, hallelujah. Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa
akin ay may tagumpay. Yahweh, In the Lord, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Isang pa pagpapala, Yahweh, pagpapala'y tumutuhos na. Yahweh, Church, Yahweh, ay may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa akin ay may tagumpay. Yahweh, In the Lord, Yahweh, sigaw lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Church, ikaw ang tunay na Diyos. Lord, bakit kailanman di nagbabago? Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, na bakit kailanman di nagbabago? Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, sing the Lord. Si Yahweh ang ating Diyos, sing God, hallelujah. Si Yahweh ang ating Diyos. Sing the Lord, hallelujah. Hallelujah, Jesus, oh God. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat, Panginoong Jesus. Isa nga pong malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Jesus, God. Hallelujah. Thank you, Lord, for your grace, oh God. Thank you, Lord, sa strength, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasang pinagkakaloob mo sa bawat isa. Thank you for your uncommon love, Panginoon, unconditional love. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, kami magpupuri sa iyo, God. Hallelujah, Lord. Sa krus ng Kalbaryo, isang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay naguwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, pagsambang walang hanggan. O dakila, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Sa krus ng Kalbaryo, isang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Lord, ikaw ay nagwagi, O God. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. O Diyos, hallelujah. Dakila
pag-ibig mo, Jesus, dakila ang pag-ibig mo, Jesus, dalangin kong napalapit sa'yo. Nais ko ang dakila pag-ibig. Lord, ikaw ay dakila, O Diyos, dakila pag-ibig mo, Jesus, dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais at para ikaw ay dakila, dakila pag-ibig mo, Amen, Lord, hallelujah, dakila pag-ibig mo, Jesus, dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Lord, nais namin ang iyong presensya, O God, hallelujah. Oh, thank you, Jesus, God. Church, may lakas, Panginoon, hallelujah. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo. Oh, come on, church, we will declare that may lakas sa'yo, God. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Dakila ang pag-ibig mo. Come on, church, hallelujah. Dakila dalangin ko dakila ang pag-ibig mo, Jesus, dakila ang pag-ibig mo, Jesus, dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Hallelujah, Lord. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, masasalamat tayo sa'yo. Lagi kang nanay, Lord, ikaw lamang, O God, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, Amen, Lord. Itatanghal ang ngalan mo, masasalamat tayo sa'yo. Lagi kang nanaisip, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin,
Itatanghalang-halang mo, pasasalamat tayo sa'yo. Lagi kang nanaisin. Amen, God. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lang. Minsan pa, Lord. Lagi kang pupuri. Amen, Lord. Hallelujah. Itatanghalang-halang mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Amen, Lord. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko'y minsan pa, lagi, oh God, without the instrument. Lagi. Amen, Lord. Pasasalamat. Minsan pa lagi, oh God. Amen, God. Itatanghalang-halang. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Jesus. Amen, Lord. Sa pumalakas at palakpak sa ating Panginoon. Lord, ikaw lamang ang Diyos ang aming pupurihin, O God. Salamat, Panginoon Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. To the church, hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, O God. Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. So, church, minsan pa ating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. So, church, marami po sa atin ang nakaranas ng kabutihan ng Lord in the middle of the storm. He kept us and sustained us. Amen po ba, church? I just want to share a word po from the book of Daniel, chapter 3, verses 24 to 25, and it says, sa sobrang gulat, biglang napatayo si King Nebuchadnezzar. Sinabi niya sa mga officials niya, "Diba, 3 lang ang pinatapon ko sa napakainit na pugon?" "Opo, mahal na hari," sagot nila. "Pero bakit 4 na lalaki ang nakikita ko? Hindi nakatali at naglalakad sa gitna ng apoy nang di man lang nasusunog? At parang anak ng Diyos yung ika-4." Hallelujah, Lord Jesus. Lord, maraming salamat sa word na to, Lord. Church, kung tayo man po ay nakakaranas or dumaraan sa pagsubok ng mundo, kung minsan po, parang natutupak na po tayo ng apoy ng mga problema, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Instead po, mag-apoy pa po tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil sa gitna ng apoy, kasama natin ang Lord. Katulad ni Shadrach, Meshach at Abednego na naranasan na ang Lord at nailigtas sila. Church, muli, kasama po natin ang Panginoon. Tutulungan niyo po tayong ma-overcome kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon. We will become victorious because God is able.
tayo po ay magkaroon ng unwavering faith. Dahil ito po ang gusto ng ating Lord na gawin natin. Kapag tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya, katulad nila Shadrach, Meshach at Abednego, mararanasan po natin ang glory ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. We praise you, Lord God. We honor you, Lord God. You are the Alpha and the Omega, and you're the beginning and the end. You're our Almighty Father. Lord, maraming salamat po sa unconditional love na pinagkaloob niyo sa amin, Lord, even we don't deserve it, Lord. Lord Jesus, thank you for dying on the cross to save us from our sins. Lord, tulungan niyo po kaming maging katulad nila Shadrach, Meshach, at ni Abednego, Lord, na hanggang sa huli, ikaw po'y pinagkatiwalaan at sinamba. Lord, I know, marami po sa amin, Lord, ay may pinagdadaanan, Lord God. May mga testing of faith, may mga challenges, Lord God. May times po na nawawala na po kami ng pag-asa. Nawawala na po kami ng hope, Panginoon. But in you, Lord God, there's always hope, Lord. Lord, we should not focus on the now, Lord. But instead, Lord God, we should focus on the finish line. Dahil napakaganda po ng plano niyo sa aming lahat. Lord, we want more of you, Lord God, and less of us. In Jesus' mighty name, amen and amen. Thank you, Lord. God's not dead. Let love explode and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow. Let love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake
Check sound. Okay. Tayo muna tayong lahat. Thank you, Jesus. Thank you, God. Okay, sige po. December 1, 2024. Ilang araw na lang, halos few weeks na lang po, Christmas na. Magbabagong taon na. Ito yung mga pagkakataon na pwede na po natin talagang, in a sense, congratulations, yung may mga plano na po sa Pasko. So, ang pagpaplanuhan ho natin, hindi yung pagpunta sa ninong at ninang, ano po, kundi paano natin ise-celebrate bilang pamilya, ano po, ito napakandang pagkakataon, bakasyon na po kasi, di po ba? So, let us pray, na ma-maximize natin bilang pamilya, ano po, yung pagsasama-samang ito regardless kung ano po yung ating naranasan po sa buhay. Maganda ho lagi, may nilulook forward po tayo. Can I hear amen? So this time, sige po may sasabihin po ako sa inyo, pagkatapos, pag kayo po ito, mamaya sasabay-sabay nating itataas yung ating kamay. Okay? So wag niyo muna pong itataas yung kamay niyo po. Sino ho sa atin dito, nakaranas na po kayo ng mawala ng mahal sa buhay? Yung totoong mahal sa buhay. Okay? Sino po sa atin dito sa pamilya niyo po, may nagkaroon po ng cancer? Okay? Sino po rito nakaranas na po talaga ng delubyo, ng ito nga po, yung mga trahedya na nangyayari sa atin, mga natural calamity, sobra ka naapektuhan ng baha, ng lindol? Sino po sa atin dito ngayon, meron ka sa pamilya na sobrang nakakaranas po ng talagang mental health issues? Pwedeng may dementia, ano po, anxiety attack, ang dami po niyan. So sa lahat na sinabi ko nga po, sino po rito yung at least isa man lang po, alam mo, sa pamilya nyo rin, wow, na-heartbroken ka kasi may nangyaring hindi maganda sa pamilya. Again, kung kayo po ito, pwede po bang itaas natin ating kamay? Okay? And then, habang nakataas po yung ating kamay, gusto ko pong tumingin kayo sa paligid nyo po. Adversity doesn't discriminate. Ibig sabihin, walang immune sa tinatawag nating adversity o problem ng buhay. O sige, pwede na nating ibaba bago tayo umupo at mag-pray. Gusto ko lang po sabihin sa atin, more than na gusto ng Diyos na tayo ay umunlad, more than sa gusto ng Diyos na tayo ay maging talagang pagpalain, sobrang nais ng Panginoon na tayo ay maging matatag, matibay at puno ng pag-asa sa buhay. Amen ho ba tayo doon? So meron tayong pag-uusapang 4 na bagay na kung ipapractice lamang po natin ito, maraming bagay na kahit dumaan sa buhay natin, malalagpasan natin, makakaya po natin to. Amen? Hallelujah. Ilagay natin ang kanang kamay natin sa tapat ng ating puso and let us pray. Father God, sa bawat isang narito ngayon, Panginoon, punuin niyo ang aming puso ng pag-asa, ng katatagan, ng kalakasan, na galing sa iyo. And we believe anumang bagay na dadaanan namin, malalagpasan namin, punong-puno ng pag-asa, punong-puso ng buhay, ng katatagan, Panginoon, sobrang ang daming dahilan para mabuhay, magpuri, at maglingkod sa iyo. Thank you so much, so God, in Jesus' name, amen at amen. Malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. Wow, thank you Jesus, makakaupo na po ang bawat isa. Hallelujah. Ito pong itsura ni Dr. Lucy Hones. Ano po? Dr. Lucy Hones. Pero that time, hindi pa siya talaga doctor. Basta nagpunta po siya sa University of Pennsylvania. Of course, sa Philadelphia po. Nag-aral po siya doon. Ang isa sa gusto niya talagang pag-aralan is yung idea about resilience. So, pumasok po siya sa school na yon para talaga mag-masteral, talagang pag-aralan, pasikot-sikot, ano ba talaga itong resilience? Ano ba itong the ability to bounce back with great strength, hope? Ano po ba talaga ito? So pinag-aralan po ito ni Lucy Hones. Ang problem lang, habang nag-aaral po siya, kasi alam ko sa New Zealand yung Christchurch, parang specifically lugar po talaga yon. Sa lugar niya, nagkaroon ng matinding lindol. Pinakamatinding lindol sa New Zealand. Ano po? Naranasan niyo po?
So, ang dami namatay, 100 plus, saka libo-libong mga tao, ang grabing naapektahan. Imagine the trauma, imagine the pain. So, hindi mo na siya halos nakapagpatuloy ng pag-aaral. Tumulong muna siya sa mga naapektuhan sa kanyang mga kababayan. And then after that, itinuloy niya pa rin po yung kanyang pag-aaral, hanggang sa siya nga po ay mag-doctorate. Grabe yung professor niya. Yung professor niya may contract talaga sa especially sa US, na 1.1 million. Talagang dadaan sa kanya yung mga sundalo. Kasi ang mga sundalo, dalawang matinding pinag-aaralan pinatatatag, physically fit and mentally fit. So, ang contrary, kala lang natin, talagang kailangang matibay lang, pero yung word na mental toughness, grabing pinag-aaralan po ito, lalo na ng mga sundalo. At yun ang professor mismo, ni Dr. Lucy Hones. Kaya lang, along the way, nagbakasyon po sila Nagbakasyon po sila kasama ang dalawang pamilya, kasama yung kanyang anak. Yung anak niya, doon sa lake, maganda yung lugar na yon. Bigla nagpaalam, sabi niya, Mami, sasama ko kila tita. Na mamasyal lang kami, sasakay kami, magbabike, parang ganyan. So, ang saya-saya ng sitwasyon. Alam mo nangyari sa sasakyan nila, anong anak ni Dr. Lucy Hones? Yung parang papaakyat sila o ganyan, at the same time, may mga stoplight na area. Meron truck na hindi ginalang ng stoplight. Sinuyod po yung sasakyan na kung saan naroon yung kanyang anak, and instantly, patay po yung tatlong nakasakay, kasama yung kanyang anak na si Abby. Sabi ni Dr. Lucy Hones, from resilience expert, naging grieving mother po siya. Hindi niya alam yung kanyang pinag-aaralan, sobrang parang sa kanya pala. So imagine that ikaw, resilience expert, pagkatapos, all of a sudden, nakaranas ka ng sobrang matinding dagok ng buhay. Alam niyo po, ang dami palang pwede mangyari kapag may problema. Hindi ba, namatayan ka na ng anak? Hindi ba pwedeng magkasisihan? Kaya anong nangyari po, prone pa sila sa divorce ng kanyang asawa. At prone din sila sa mental illness. Kasi baka hindi kayanin ng isipan, bumigay. Sa isang problema, ang dami pa palang pwedeng dumating na problema. Sabi ni Dr. Lucy Hones, parental bereavement is widely acknowledged as the hardest of losses to bear. Masakit mamatayan ng magulang. Pero pinakamahirap sa isang magulang ang mamatayan ng anak. Tanggap natin na tayo ang maglilibing sa ating mga magulang. Pero ni minsan hindi sumagi sa isipan natin, tayo ang maglilibing ng ating anak. Kaya napakahirap daw po, napakahirap ng sitwasyon niya, napakahirap ng dinadaanan niya po talaga. Sobrang bigat. Pero siya rin na nagsabi nito, na you can rise up from adversity. At ituturo ko po sa inyo yung tatlong bagay na sinabi niya, at isang sobrang liwanag ho talaga sa Bible, na kapag prinactice po natin, itong tinatawag po talaga, na apat na bagay na ito, yung pagiging resilience pala, walang tao na pinanganak na resilient. Wala po. Walang taong pinanganak na sobrang tatag. Yung pagiging resilient po pala, na pag-aaralan. Kung kaya lang daw po nating i-practice ito, we can overcome even yung mga hardships na nararanasan po natin. Hindi po yung ganito, uy, buti ka pa matatag. Hindi po, may ginawa siya, kaya siya naging matatag at matibay. Hindi ba? Pareho naman pwede tayong masunugan. May ibang tao, umiiyak pa din. Yung iba nagtatayo na ng bahay. So ito po yung gusto nating sabihin po sa atin. So kung kaya lang ho natin itong i-practice, malaki po ang tsansa at laban natin na kahit anong daanan natin, kaya natin lagpasan na may kalakasan at biyaya ng Diyos. Can I hear amen? O sino po sa atin dito gusto nyo pong matutunan itong apat na bagay na sobrang pwede nating i-practice? Ang tawag ko nga po dito, hopeful, resilient believer.
Walang taong resilient na hindi hopeful. Walang taong matatag na hindi puno ng pag-asa. Lalo pa andyan si Jesus, kaya sa isinilang. Upang tayo na nawawala ng pag-asa, alam ni God mabilis tayong ma-disappoint, mabilis tayong bumigay, mabilis tayong huminto at umayaw sa buhay. But our God, alam niya kailangan natin ito, and andyan si Jesus. Either picture nyo po ito or isulat nyo, ito yung unang bagay. Realize that suffering happens to everyone. Realize that suffering happens to everyone. Magkaroon muna tayo ng awareness na ang hirap, ang mga pasakit, even ang mga trials, dumarating sa bawat isa. Ano po nagiging struggle natin kapag tayo nagkakaroon ng matinding problema? Do you agree, kapag may matindi kang problema, ang feeling mo, ikaw lang ang nakakaranas niyan? Yung parang pag may trahedya, kami lang ang nakaranas nito. Bakit ganon? Kasi, alimbawa, totoo naman po yan, no offense po sa iba. Pag ako bumagsak, nakaka-comfort din pag may bumagsak. Kapag ako nalugi, nakaka-comfort din kapag nabalitaan ko may nalulugi rin palang iba. Hindi lang pala ako. Kasi ang magiging problem natin, yung word na discrimination. Na kapag inisip mo na ikaw lang ang dumaraan nito, unfair si God. Yung halimbawa may nagkakasakit sa pamilya niyo at namatay, unfair si God. Adversity doesn't discriminate. Regardless kung gaano ka kalapit sa Diyos. So, maraming bagay, hindi po ba? Kasi di ba, ang tatanong natin, Lord, bakit kami? Anak, sino ba ang gusto mo? Bakit ako? Bakit naman hindi pwedeng ikaw? So, kapag nakakaranas tayo ng mabibigat na bagay, bahagi po ito ng buhay. Walang tao na nabuhay na hindi dumaan sa maraming hamon ng buhay. Kung ikaw ay namatayan, hindi lang ikaw ang namatayan. Kung ikaw ay nalugi, hindi lang ikaw ang nalugi. Iniwan ka, hindi lang ikaw ang iniwan. So kasama po yan. Kasama po yan. Kaya tingnan nyo po yung passage muna natin. John 16:33, si Jesus na mismo nagsabi nito. Kaya kung pagdududahan natin, saan ka pa hanap? Si Jesus mismo nagsabi na sinasabi ko sa inyo, sa disciple niya pa to ang mga bagay nito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Sabi natin lahat, paghihirap. Sabi natin lahat, magpakatatag. Sabi natin lahat, nagtagumpay. So, ang sinasabi ho natin, even si Jesus Christ, hindi niya po binola ang kanyang mga disciples. So, ayan pinalakas ko na kayo wala na kayong mararanasan. No! Mismong si Jesus Christ, grabe nga kung ako yung disciples ni Jesus that time. Grabe, ang daming sinabi niya sa mga alagad niya na parang nakakatakot, na sobrang hirap. Pero sabi niya, kasama niyo ako. May sinasabi pa rin sa 1 Corinthians 10:13, kaya lang hindi ko po nailagay sa screen, Huwag akalain ng sino man na siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Actually, verse 12 yun. Ang verse 13, wala pang pagsubok sa inyo na hindi dinanas ni numan. There is no such thing as a unique problem na para lang sa iyo. Hindi po. Yung problema mo, yung kabigatan na dinadaanan mo, sobrang dinadaanan yan ng maraming tao. So hindi lang yung pamilya mo ang may problema, maraming pamilya ang dumarating sa problema ng buhay. Sa mga mag-asawa, hindi lang po kayo ang nagkakaroon ng diskusyon at hindi pagkakaunawaan. Marami po yan. So, awareness muna. Magkaroon lang tayo muna ng awareness. Para hindi ka, akala mo ikaw ang sinisingle out ni God. Si God naman, sa dami naman ng tatamaan nito, ako pa. Sa dami naman ng makakaranas na ito, ako pa. No, hindi. Maraming nakakaranas. Realize that suffering is part of life. Kaya kung meron pong grupo o church na pupuntahan kayo, at walang ibang itinuturo kung hindi pagpapala, mawawalan kayo ng problema,
takbo po kayo mula sa simbahan yon, umalis po kayo. Hindi po totoo po yun. Hindi po totoong wala ng problema. Lahat may problema pa rin. May tinatawag na theology of suffering. Hindi na sana naisulat ang Book of Jobs kung walang mga ganitong bagay. Wala na sanang lamentation kung wala tayong hirap na dadaanan. Again, totoong may problema, pero totoong may kalakasan, may katatagan na pinagkakaloob ang ating Diyos. Malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. Okay, eto na. Kapag dumadaan ka na doon sa problema, kapag dumadaan ka na doon sa tila parang kabiguan at kasawian, eto naman yung pangalawang gagawin natin. Basta yung una muna. Kasi pag yung una pa lang, hindi mo mapagtagumpayan, wala na tayo sa step 2. Hindi na natin makukuhang magawa pa itong pangalawang bagay na ito. So, tanggapin mo na. Huwag mong hanapin ang problema, darating yan. Huwag mong hanapin ang suffering, paghandaan mo lang. Kaya palang galing na sabi ni Solomon sa mga ngaral 12:1, alalahanin mo ang Diyos sa panahon na iyong kabataan bago dumating ang panahon na hindi mo na maranasan ang tamis ng mabuhay. Yung ibig sabihin ngayon pa lang, bago pa dumating ang mga sufferings na ito, kung ano man mga bagay na kailangan mo i-enjoy at i-appreciate mo na ngayon. Kasi hindi mo naman mapipigil eh. Tumatanda tayo, magkakasakit tayo, hihina ang katawan natin, merong pagkakataon hindi na natin kayang kumilos. Pero bago pa dumating ang mga, sino rito akala niya hindi siya tatanda? Sino rito akala niyo hindi kayo magkakasakit? Sino sa atin akala mo hindi ka magkakaproblema sa work mo, sa ministry, sa anumang bagay? Part po yan ng buhay. We need to prepare. O step 2, ito yung napakagandang bagay na gawin natin after we accept that there is suffering, part of life. Number 2 is this, choose carefully where you focus your attention. Choose carefully where you focus your attention. Maging maingat, pwede natin sabihin, maging matalino kung saan mo ibabaling ang iyong pansin, kung saan mo itutuon ang iyong atensyon. Okay? Sobrang halaga po niyan. Sobrang halaga po niyan. Bakit po? Bakit po kailangan nating piliing mabuti? Saan natin ibabaling yung pansin natin? Saan natin ibabaling yung ating atensyon? Kasi tingnan niyo po, ito yung malaking problema. Tayo po kasi, yung kaisipan natin, naka-wired lagi siya sa mga negative thoughts. What do you mean? Maluluma ang wifi, sa utak natin, ang galing niyang sumagap ng negative. Ang dali niyang humanap ng pangit. Ang dali niyang mag-absorb ng negatibong bagay. Parang mantsa ng damit. Kaya ako po sa inyo, Sonrox ang gamitin niyo. So, totoo po yung negatibo, kumakapit. Pag sinagap mo yan, kumakapit. Pag inisip mo yan, sobrang tumatatak sa ating isipan. Yung mabubuting bagay, parang tennis ball, nagbabounce lang. Hindi kumakapit. Mas mabilis tayong kapitan ng mga pangit, ng mga lungkot, ng mga negatibong bagay, kaysa mag-absorb po ng mga positibong bagay. Ganyan naka-design. O ganyan ang itsura ng ating utak. Kaya may idea ka sa isang tao na pwede naman sanang sobrang hindi malungkot pero kinakain ng kalungkutan. Choose carefully where you focus your attention. Alam ko po na-discuss ko na rin po ito dati, pero let me remind sa bawat sa atin. Imagine ang ating isipan, 50,000 thoughts a day. Imagine that. 50,000 halos ang ating naiisip araw-araw. 40,000 negative, 10,000 positive. 40,000 negative thoughts ang naiisip natin. At ang mabigat pa dyan, mga around 75 o 85 to 95, paulit-ulit. Tax, crisis, problem, stress, anxiety, health bills, karamdaman, paulit-ulit nating naiisip yung mga negatibong bagay. Kaya grabe pala yung isipan natin na kung hindi natin siya tuturuan,
na mag-isip at ipopokus, kakainin ka ho talaga ng kalungkutan. Sino ho rito, nag-browse ka lang ng FB, masaya ka naman eh. Pagka-browse mo, ang lungkot mo na, nakita mo yung kumari mo, ang ganda na ng buhay. Instead na matuwa ka, nalungkot ka eh. Kasi parang bakit ako andito pa lang din? Pagkatapos, nakita mo yung pinsan mo, namamasyal. Throwback lang yun 10 times niya na po yung in-upload eh. Ganun pa rin yung damit niya eh. Nung in-upload niya yun, bumabagyo eh. Di ba mga kapatid? So paano natin sasanayin yung ating isipan na tunay po na tingnan pa rin ang mabuti, tingnan pa rin ang maganda at piliin pa rin yung tama na kailangan nating gawin sa buhay. Sabi ni Dr. Lucy Hons kanina po, ganda-ganda ng quotation niya na po ito, kinote ko po ito. Do not lose what you have to what you have lost. Kung sobra kang malulungkot dahil sa mahal mo sa buhay na nawala, unfair naman ito sa mga buhay mong mahal mo sa buhay na hindi naman nawala, na pwede mong ikasaya pagkatapos parang gusto mo nang kuhanin at mawala sa buhay. Do not lose what you have to what you have lost. Mawawalan tayo ng mahal sa buhay, but definitely, maraming maiiwan pa rin na mahal tayo sa buhay. Can I hear amen? Hindi ho ba? Maaaring may nawala tayong isang mahal sa buhay. Oo, alam ko po yan, mahal mo siya. Pero hindi nangangahulugan na isasacrifice na natin lahat ng naiwan, ng lahat ng nariyan, na hindi natin pag-uukulan ng pansin at pagmamahal. O maaaring may nawalan ka ng isa, if you are boss, if you are manager, nawalan ka ng isang tao, ang daming natira. So kung malulungkot po kayo na bakante ang inyong silya, bakit hindi ka matuwa sa isang silya na katabi mo na may nakaupo? Can I hear amen? Sabihin mo nga po sa silya na bakante po, isa ka ng kaluluwa. Okay? Tapikin nyo naman po yung katabi nyo, salamat sa Diyos, buhay ka pa. Hindi ho ba? So sobrang totoo naman po yun, hindi ko po dinidisregard. Totoo po yun, mahirap mawalan. Mahirap mawalan, sa totoo lang po Bago pa mamatay ang nanay ko po, or even yung tatay ko, o even yung pamangkin ko, lahat yun puro umaga namatay. Sabi po sa Andy po ba, sabi sa Lamentation, great is thy faithfulness, pagkatapos his faithfulness like every morning. Sabi ko, ba't ganun, puro umaga? Marami po akong pinagsasalitaan po na may namatayan, yung ganyan. Pero totoo lang, pag nagsasalita ka pala na hindi mo naranasan, ang layo. Hindi mo totoong naunawaan. Sobra palang bigat. Sobra palang bigat. Kaya nga po, ang point natin mga kapatid is, yung ganito muna ang idea. Totoo, mahirap din magsalita sa isang tao na hindi mo naman naranasan, pero sasabihin mo ganito lang yan. So, meron tinatawag sa psychology, ang tawag po nila is benefit finding. Ang benefit finding po is a psychological concept focusing on the identifying and appreciating positive outcomes or benefits resulting from challenging experiences, adversity, or trauma. Tama ba, James, itong benefit finding? Ano to Psych student ito, no? So, ang benefit finding is regardless of trauma, regardless of mga pangit na naranasan po natin or challenging, pinipilit mo ang iyong sarili na hanapin pa rin yung magandang bagay. According sa pag-aaral, meron pong in 6 months, pinag-aralan nila, trinace nila yung mga dumaan sa mahihirap na sitwasyon ng buhay. At may challenge sila to think 3 things every day. 3 good things every day. Or magsulat ka ng 3 bagay araw-araw na magandang nangyari sa iyong buhay, 3 magagandang bagay na naisip mo araw-araw for 6 months. For 6 months, regardless kung anong sitwasyon mo, piliin mo na mag-isip ng 3 magandang bagay at isulat mo. At ipagpasalamat mo. After 6 months. Ang benefit po ng benefit finding is,
higher level of gratitude, higher levels of gratitude, higher levels of happiness, and less depression. Nung pangalawang Bell's palsy ko po, na naranasan po natin, may idea tayo na kasi talagang ano po, nung umuwi uli ang mukha natin, alam ko atakihin ako nito ng anxiety. Alam ko marami kong may isip o wag hindi ko maramdaman, lagi i-connect parang may stroke o parang ganito. Alam niyo po ang pinakamalaking naitulong po sa akin, even hanggang ngayon, gratitude journal. May notebook po ako na lagi po talagang isinusulat ko yung pagpapasalamat ko sa Diyos. At least minimum of 10. Alam ba, may nakausap lang ako, Lord, salamat nakausap ko po si ganito. So yung ganun lang po. Yung kahit maliit na bagay lang, Lord, wow, Lord, thank you, nakapagluto po ako ng paksiw na bangos na walang suka. Nakakain na kayo ng gano'n, ano po? So basta yung gano'n lang, yung even maliliit na bagay, pinagpapasalamat ko po. So, gratitude journal. Actually po, every week, every Monday din, hindi nawawala po sa akin yung wins, victories, and breakthroughs. Hindi ako magpaplano nang hindi ko isinusulat, maganda nangyari. Mga kapatid, pag nag-evaluate tayo, huwag kayo magsisimula sa pangit. Lagi kayo magsisimula sa magandang bagay. Amen? Halimbawa, magpaplano kayo for 2025, huwag nyo pong umpisahan sa mga kabiguan at kasawian na aking naranasan. Ano po? Pag doon po kayo nagsimula, wala na kayong maipagpapatuloy na plano pa sa buhay. Sinong gaganahang magplano? Kung nakikita mo lagi ay puro pangit na bagay. So choose carefully where you focus your attention. Okay? Sana mamaya, bago ka matulog, magsulat ka ng 10 bagay na nakakainis. Bakit ko ba nakasalubong to? Alam mo, wag po ganun. Gratitude journal. Okay, meron pa tinatawag mga sandalo na hunting the good stuff. Hunting the good stuff. Kasi ito po ang ibig sabihin niya, counteracts the negativity bias to create positive emotion and to notice and analyze what is good. Kasi sabi ko nga po, may bias na tayo eh. Marami tayong negative bias na sa buhay. Yung kahit hindi mo pa kilala ang tao, pero parang narinig mo lang siyang ganyan, parang wala ka nang inaasahang mabuti sa tao ngayon. Meron bang ganan? Pagkatapos mayroong certain group of people na ganito, negative bias. Naalala ko na nagpunta po ako sa Pandi, ang dami pala doong mga taga-Tondo na na-relocate. Pagkatapos yung kausap ko po magsasaka, sabi niya, grabe yung mga tao ngayon, galing yan sa Tondo eh. Sabi niya, sasama na ugali niyan. Sabi ko, Tay, doon po ako nagpapastor sa mga taga-Tondo. Marami rin naman di taga-Tondo, bastos eh. Marami rin namang di taga-Tondo, kahit kalookan ka pa eh. Ang ibig sabihin natin, minsan negativity bias, parang ganito lang, parang inano mo na agad, hindi po, naniniwala ako, tingnan mo ang mga tao na kahit pa saan siya galing, may mabuti siyang pwedeng gawin sapagkat ang Diyos ang lumikha sa Kanya. Can I hear amen? Okay, sabihin sa katabi niyo po, kaya pala ang tingin ko sa iyo, ang bait mo. Okay? O negativity bias yan kasi hindi naman pala siya mabait. Ano po? So, hanapin lang natin. Alam niyo po, pag lagi daw po tayo nag-hunting ng mabuting bagay, ang isa sa bunga nito, masarap na pagtulog. Ang isa po sa bunga ho nito, magandang relationship. Even kayo lang sa mga mag-asawa po, pakikiusapan ko na po kayo, iwasan nyo magbarahan. Ang sarap ng ulam, alat nga eh. Alam niyo, lagi ka naghahanap ng away pag ganyan. Ano po? Ang ganda ng movie, wala nga kwenta eh. Hindi ba pwede magsani-puwersa naman kayo? Ano po? Hindi yung kahit maliit na ba, mukhang uulan tirik nga yung araw eh. Patirikin ko mukha mo. Lalo po kaya kaming lalaki, ayaw naming nababara, pero manggaling kami mambara. So, mga kapatid, my point is, sana pag-aralan natin hunting the good stuff. Hanapin mo ang maganda sa asawa mo, hanapin mo ang maganda sa katrabaho mo, hanapin mo ang maganda sa maraming bagay.
and you will see life is beautiful. Can you hear amen? Malakas uling palakpak para sa Diyos. O, tingnan nyo to ha. Ganda-ganda ng verse na to. Ano po? Ayaw lang lumipat pero maganda. Ayan. Ang masipag na humahanap ng mabuti ay humahanap ng pagpapala. Ngunit ang kasama ay dumarating sa naghahanap ng masama. Kung mabuti daw po yung hinahanap natin, kung yung mabuti ang gustong gawin natin, susundan tayo ng pagpapala. Actually, totoo po ano? Pag nag-isip ka ng mabuti, maraming mabuting bagay ka. Kaya nga umaga pa lang, kung kaya nating huwag mo nang manood ng news, ano po, talagang Bible, prayer muna tayo. Maraming magandang bagay na mangyayari sa atin. So number 1, realize that suffering is part of life. Practice natin yan. Isipin mo lang, ano po, aware ka ng. The number 2, choose what to focus your attention. Choose to focus on the good things. Sana may natututunan po tayo. Amen ho ba tayo doon? Ito number 3, ang ganda-ganda nito. Wag na. Ito yung isa sa ayaw kong ma-miss nyo po. Itong number 3. Number 3 ang nagsasabing, kung gusto natin maging matatag, maging resilient, maging hopeful, ask yourself, is what I am doing helping me o harming me? Bago mo paggawin ang isang bagay, isipin mo muna, makatutulong ba sa akin ito? Makasasama ba ito sa akin? Actually, in general rule po ito eh. Yung kahit saan ka pumunta, kahit anong gawin mo, ito ba makatutulong sa akin? Ito ba makasasama sa akin? Isipin lang natin mabuti po yun. Tingnan nyo po, ang laki ng bunga niya po. Okay? So, sige, Tagalog lang natin, makatutulong ba ito o makasasama sa akin? Kayo ang makakasagot. Kayo po ang makakasagot nito. Halimbawa, namatayan po kayo. Makakatulong po ba, okay, kung magpo-post ka sa FB, kung ito makaka-comfort sa iyo at makatutulong, nasa sa iyo po yun. Kayo po makasasagot. Makatutulong po ba kung lagi mong titingnan yung mahal mo sa buhay na namatay? O sobra ka lang lalong malulungkot? Walang problema no kung pumunta po tayo sa puntod. Yung iba nakatutulong, pero iba kung lalo lang magigilt o lalo ka lang malulungkot. Meron po akong isang parang, I don't know kung advice ba to ni Dr. Lilibet. After na mamatay po yung tatay ko o nanay ko, ang una ko po agad ginawa sa bahay namin, pininturahan ko po ang mga muka nung nakatira doon. Ano po, para wala akong maalala, puro puti ang pinintura ko. Ha? Hindi ko makita, dito ang tuwa ho ako. Ano po, iniba ko po yung ayos. Kasi maraming bagay sa atin, ayos pa lang, nagpapaalala na sa atin agad ng mga malulungkot na karanasan. Huwag mo aalisin yung bimpo na yan. Yan lang ang kaisa-isa. Diyan sumisinga ang lolo mo. So lahat ng mikrobyo andyan. Huwag mong alisin ang mikrobyo. Makatutulong ba yan? Makatutulong ba? Kung magkukulong ka sa kwarto, makatutulong ba yan o makasasama? Again, ikaw makakasagot ha. Kasi pwedeng sa iba, makakatulong, pero sa iba makakasama. Depende po sa inyo po yun. Okay? Pag nalulungkot, masama ho bang kumain ng kumain? Iba, yun na nagiging stress reliever nila eh. Kaya ako po sa inyo po, ilock nyo ang rep. Ano po? Iyon makasasama po yun kasi baka ihagis niya sa iyo. Okay, again po, nung nagka-Bell's palsy tayo, hinahanap ko yung picture ko, wala akong makita po, ano? Binura na ng FB. So, makatutulong ba kung mag-research ako what is Bell's palsy? Yoko nga. Baka matuklasan ko pa na magli-lead dyan sa mga atake, sa mga iba't ibang karamdaman. O, mas maganda na yun. Hindi ko alam. Hindi, ang point ko lang is, minsan pag may nangyari sa atin, ang ginagawa pa natin, sobra tayo nagre-research to the point na lalo lang tayong napaparanoid. Ano po?
Halimbawa, nahilo ka saglit, ano po, mga 4 na oras, di ka makabangon. Hindi, ano lang to, sinat lang to siguro. Ano po. So ang point natin is, again, makasasama ba o makabubuti ito sa akin? General rule. Bago mo gawin ang isang bagay, makabubuti ba o makasasama? Kung makasasama, bakit mo gagawin? I believe somehow, kilalang-kilala mo na ang iyong sarili. At huwag naman nating husgahan ang mga taong gumagawa noon kung sa ganong paraan nakatutulong sa kanila or nakabubuti sa kanila. Minsan yung nakabubuti sa iyo ay sa iba ay nakakasama. So again, individually, tanungin lagi natin ang ating sarili, makabubuti ba ito o makakasama? Yung add to cart, makakabuti po ba ito o makakasama? Kung wala kang pera, sobrang makakasama po yan. Ano po? Add to cart ka, mami mo ang pinagbabayad mo. Okay? Makasasama po yan. Ano po? Okay? Makabubuti sa iyo, makakasama sa iba. Okay, so again, piliin lang natin. At itong verse na ito, golden rule. Gawin nyo sa inyong kapwa ang gusto nyong gawin nila sa iyo. Hindi po ba parang ganun din po, ano, kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Kung ano naman ang gusto mong gawin sa iyo, yun ang gawin mo sa iba. Gayon din naman sa sarili po natin. Sana kung alam mo nang hindi ito makabubuti, huwag mo na itong gawin. Ano po? Kasi definitely makakasama po ito sa atin. So, at least ito muna yung first 3. Ang keyword ko po dyan, awareness. Tanggapin mo lang muna ang katotohanan. Hindi ka immune sa mga adversity. Lahat tayo makakaranas. Lahat tayo dadaan. Iba't iba nga lang ang kulay, iba't iba nga lang ang anyo, pero hindi lang ikaw, parang ganito na sasabi ko po, ang point ko ay ganito, huwag naman tayong umasta na ikaw lang ang may problema. Huwag ka namang umasta na ikaw lang ang may concern. Huwag lang tayong umasta na parang tayo lang umiikot sa isang lugar na yon. And then number 2, choose carefully. Where to focus your attention. Ang pinakamalaking kalaban na natin, aside from problem, is our mind. Yung ating kaisipan. Actually, 99% or almost 90 to 99%, hindi ang situation, kundi ang reaction natin ang siyang nakakasama po. And then number 3, ask yourself, nakatutulong ba ito or nakabubuti? Of course, pang-apat na bagay. Sige nga, James, anak, as I end with this, pakianan natin konti lang. Let me remind you, because of Jesus, it is possible to live full of hope and grieve at the same time. Di ko naman po sinasabing kung may nangyari sa ating pangit, all throughout na lang, pwede na tayong maging desperate, maging sobrang lungkot, maging sobrang hirap na ating nararanasan. Pwede ka namang malungkot na puno ng pag-asa eh. Pero wag mo namang i-judge ang tao. Huwag ka namang malungkot. Anak, huwag ka maglala. Nalulungkot ako pero puno ng pag-asa ang puso ko. Amen? Siyempre, lulungkot ka rin. Bigyan din naman natin ng pagkakataon. Kaya nga sa Bible, yung word na grieve, sila Moses, I don't know kung 30 to 40 days pinag-grieve. Minsan tayo po, isang araw lang tayo mag-grieve, pasok na agad sa trabaho, back to normal. Hindi pa nga ayos yung puso natin eh. Hindi pa nga healed ang puso natin eh. So mga kapatid, pwedeng mag-grieve na puno ng pag-asa pa rin yung puso natin. Na alam ko, still the best is yet to come. Maraming maganda pa rin mangyayari sa buhay ko. Kaya nga ang ganda ng benefit finding ho, ano? Ang ganda din po talaga ng, yes, namatay yung, alam mo maganda kasi nag-iisip ka na maganda. Oo, namatay ngayon ako pero eto, buhay pa rin kami. Salamat sa Diyos bago dumating ito. Tinuruan muna kami ng Diyos na magtiwala at maglingkod sa Kanya. Kasi kung dumating ito at wala kami sa Panginoon, siguro hindi talaga namin ito kakayanin. Alam niyo nung namatay yung nanay ko sa pancreatic cancer,
Ang usapan namin magkakapatid, grabe, biyaya ng Panginoon, salamat sa Diyos. Biro mo maraming matatanda sa atin sa probinsya, hindi nakakita ng doktor. Pero salamat sa Diyos, ano? Through the help of Ate Jobet. Grabe po, no? Sa St. Luke's nagpapa-check up. Although kahit sa social work po yung ano namin, parang nakaka-comfort din pala yon. Hindi namatay ang aking magulang na parang wala lang. Yes, marami siyang dinaanan, pero buti na lang marami kami magkakapatid. Doon ko naranasan naman na salamat sa Diyos, marami kayo magkakapatid kasi ano na, parang madami po tayo pwedeng magtulungan. Nung namatay naman po yung tatay ko, mismo doon sa harap, sa puntod o sa kabaong ni tatay, nagpasalamat po kami isa't isa. Ano yung pinagpapasalamat natin kay Ama? Kasi after naman pong mailibing, one day lang, nagpunta po kami sa Tagaytay. Ang tanong ko lang po sa mga kapatid ko, paano nyo nakita ang kabutihan ng Diyos habang nakaburol si Ama? Marami ka palang ng malungkot, pero pag tinignan mo iba't ibang anggulo, ang daming pwedeng ipagpasalamat. My challenge to you is this, bakit kailangan mong hintayin na may mamatay bago tayo magsama-sama? Pwede naman tayong magsaya na magkakasama tayo. Di ba yung inaaway mo, mahal mo yan eh. Pagkatapos sasabihin mo, mahal na mahal mo siya. So it's about time, kaya itong number 4, ito yung kahuli-hulian na I want you to, ito talaga ang pinakapundasyon. Bakit kaya nating tanggapin, totoong may problema? Bakit kaya nating piliin yung mabuti pa rin sa kabila ng problema? And then number 3, bakit natin mapipili yung ikabubuti at hindi natin ikasasama? I believe this is because of this number 4. Put your hope in Jesus, the anchor of your soul. Without Jesus, hindi ko po kayang harapin ang maraming bagay sa buhay. Without Jesus, hindi ko po kayang labanan yung mga inner conflict and struggle sa puso ko. But because of Jesus, I believe kasamang namatay, kasama po doon sa krus ng Kalbaryo na kinuha ni Jesus hindi lang ng ating kasalanan, kundi yung mga bagay na hindi natin kayang gawin sa ating sarili. Si Jesus namatay upang yung hindi mo kayang gawin, gawin niya para sa iyo. Totoo po yun eh. Dati ang takot ko kapag nawala ang aking mahal sa buhay, hinto na ang buhay ko, hindi ko kakayanin. Pero bakit ako nakakatayo pa rin? Bakit ako nakatayo pa rin? It is because of Jesus. Saan ka makakakita? Nawalan po ako ng nanay. Pero may biyanan ako. May nanay Puring. May nanay Chayong. May mga ate Baby. May mga ninang Joy. May mga ate Margie. Ngayon sabi ko, totoo pala sa Bible. Sabi sa Bible, ang sumunod sa akin at mag-iwan ng kanyang magulang ay makakatanggap ng 100 ibayo. Hindi ba? Ito yung magandang bagay kapag si Jesus ginawa po talaga nating Panginoon at tagapagligtas na ating buhay. Tayo po tayong lahat as I discuss this. At ang dalawang bagay nito, ang pangako niya at panunumpa ay hindi mababago dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. Kaya tayong mga nagpakalinga sa Kanya ay may matibay na pag-asang pinangahawakan na gagawin niya ang ipinangako niya sa atin. Tingnan nyo, ang pag-asang ito ay matibay tulad ng angkla at ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay natin dahil umaabot ito sa pinakabanal na lugar. Ang tinutukoy ay ang ating Panginoong Hesus. Siya yung matibay nating angkla. Alam niyo yung angkla, yung anchor? Anchor po, ano tama? Alam niyo po, wala ako nakitang barko na hindi kailangan ng anchor. Kahit gaano siya kalaki, kahit gaano siya kaganda. Lahat ng barko, gaano man kaganda at katatag, kailangan niya ng anchor. Kahit gaano pa katalino. Hindi tatayo ang sino man. Kasi yung anchor, ni-research ko lang ng konti, yung pag may problema, pwede talaga maging sudden stop yan. At kapag naka-park din, kailangan po talaga may anchor. Life is a journey.
I cannot imagine life without Jesus. Buti na lang may Jesus. Buti na lang may Panginoong Jesus. Ang kanyang mga salita at siya mismo ay matibay na angkla. Hindi totoong hindi mo kaya. Kaya mo dahil ng Diyos nasa sa iyo. Can I hear amen? Sino rito kaya nyo pong sabihin, yes, may mga kalungkutan dumating sa amin sa 2024, pero hindi ito magiging dahilan para hindi namin i-celebrate ang kabutihan ng Diyos. Pwede namang nasa sementeryo kayo pero nagse-celebrate kayo ng kabutihan ng Diyos. Do you aware ang daming nagki-Christmas sa sementeryo? Punta kayo sa Laloma. Kasi mas dulo na na-appreciate. Hindi lang po sa mall. Kung ito'y makabubuti at mas lalo sila maging close, why not? Kaya nga senior natin dito, kay Jesus hindi ka maanod, hindi ka malulunod. Ang salita niya ay matibay na angkla, maasahan sa mga bagyo ng buhay. Hallelujah mga kapatid, it is Jesus. Hallelujah. Realize that suffering happens to everyone. Choose carefully where you focus your attention. Ask yourself, is what I'm doing helping me or harming me? Put your hope in Jesus, the anchor of your soul. Sana, practice mo ito. Sana wag mo lang i-note. Sana, i-practice mo talagang mabuti. Amen? Declare nga po nating lahat, sabi natin, I am a hopeful, resilient believer. In 1, 2, 3. Okay, yung mas malakas pa po, isigaw natin na yung may kanyang pa. 1, 2, 3. I am a hopeful, resilient believer. Matatag, punong-puno ng pag-asa. Matatag, punong-puno ng pag-asa. Let me ask our worship team. Awitin agad natin po, yung awitin nagsasabing, may lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, hanggang sa pagpatuloy natin sa dulo ng worship na iyon. Regardless, anuman ang sitwasyon natin, I am a hopeful, resilient believer. Dahil kay Jesus, anumang sitwasyon na nakikita ko, gaganda iyan. Anumang panghihina, lalakas yan. Anumang gulo, maaayos yan. Anumang kawalan, magkakaroon yan. Kasi I am a hopeful, resilient believer. Hindi talunan, hindi walang magagawa, hindi ako isang biktima. And praise church, pag tinitingnan nyo po, ang bawat isa sa atin, be hopeful and resilient. Yung katabi mo, patuloy na gaganda ang buhay niyan. Patuloy na mababago at maayos. Amen? Come on, let us declare. May lakas sa ngalan mo, o aming Panginoong Jesus. Then after that, I will pray for you. Come on. Thank you, Jesus, oh God. Hallelujah, Lord. Amen, oh God. Sabihin po natin, dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, oh Kristo. Come on, church, hallelujah. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, oh Kristo. Come on, church, may lakas. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, oh Kristo. Dakila, pag-ibig mo, Jesus. Dakila, pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, napalapit sa'yo. Nais ko, ang message ng tila. Pag-ibig mo, Jesus. Dakila, pag-ibig mo, Jesus.
Hindi natin dinidisregard, totoong mabigat, totoong mahirap, pero totoong we can choose. We can choose to put our hope in Jesus. Yung magkaroon ka lang ng awareness na lahat pwedeng mabago. Sitwasyon, tao, kalusugan, pwede talagang mabago eh. Pero si Jesus hindi nagbabago. Can I hear amen? Kaya pala sabi ni Jesus Christ sa Hebrews chapter 12, ano po, look unto Jesus, the author and finisher of our faith, and then maging hopeful lang tayo. Kasi at the end of the day, sa dulo ng buhay natin, the Lord will make all things new. The Lord will make all things new. O, totoo, yung mundo natin pasira ng pasira, pero there is a promise of restoration. Darating ang pagkakataon, wala nang lungkot, wala nang dalamhati, wala nang pagluha, sapagkat lahat ay binago na ng Diyos. Sa mundo, may mga kapigatian, pero doon sa langit na inihanda ng Diyos sa atin, grabe po ang naghihintay. Let us put our hope in Jesus. Let us put our hope in Jesus. If we want to become a hopeful, resilient believer, sana more than na yumaman ka, sana maging matatag ka. Kasi kahit yumaman ka at hindi ka magiging matatag, magiging miserable pa rin ang buhay po natin. Sana kung anong meron ka man ngayon pa lang, let us rejoice and be hopeful. Let us enjoy your loved ones. Let us thank our job or our work. Let us enjoy the ministry. Let us enjoy the people na nasa paligid mo. Hallelujah. Lahat po ng gusto na mag-practice ng pinag-aralan natin. Hallelujah. Taas mo yung dalaw mong kamay mo sa Panginoon. Lord, tulungan niyo ako na ma-practice yung apat na ito po, Panginoon. Hallelujah. Jesus, we surrender everything to you, O God. Lord, ang pag-asa namin nasa sa iyo. Yes, matatanggap lang namin totoong may mga dagok ng buhay kapag sa iyo namin isinalig ang aming buhay. Kasi takot kami sa problema eh. Takot kami sa maraming bagay. Pero kapag tinitingnan namin, bahagi lang pala ito para mo kami patatagin at lalo kaming umasa sa iyo. Panginoon, ihanda niyo po kami. Tulungan niyo po kami na laging piliin na i-focus ang aming mata kay Jesus, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita na puno-puno ng pag-asa. Tulungan niyo po kami, O God, sa lahat ng gagawin namin. Lord, we ask for your wise decision. Tulungan niyo po kami. Kung hindi lang ito makabubuti, huwag niyo po kami pahintulutan makapag-desisyon, Panginoon. Lalo na yung makasasama sa aming sarili, even sa aming kapwa. Huwag po, O Diyos, i-guide niyo po kami sa bawat araw. Sa bawat araw, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming pag-asa. And Jesus, panalangin ko po, sana, especially kahit sa group huddle namin, ngayon pa lang, Lord, makapag-plano na kami. Either kahit simple gathering, simple vacation, even sa New Year. Panginoon, paano namin i-celebrate ang pamilya na kaloob mo sa amin, Panginoon? Lord, thank you so much. I ask for more than enough provision na ipagkaloob mo sa iyong mga anak ko, God. So Lord, salamat, O God, salamat. Lord, I pray yung mga kapatid ho namin na even ngayon hanggang nag-grieve, tulungan mo po sila, O God. At tulungan mo rin kami na maunawaan sila. Tulungan mo rin kami, O Diyos, na maipanalangin sila po, O God. So Praise Church family, our hope is in our Lord Jesus Christ. Hindi niya lang tayo sasamahan, dadalhin niya pa tayo sa pinakamatatag, pinakamabuting buhay. Thank you so much, O God. Help us to apply this in Jesus' name and by the power of the Holy Spirit. Amen at amen. Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Makaupo na po ang bawat set.